Tawagin mo na lamang akong Angelo. Binata, edad 27 nang maganap ang kwento kong ito. Itinaon talaga namin na sabay-sabay kaming kumuha ng long weekend day off sa aming mga abalang trabaho. At ako na din mismo sa lahat ang nag-asikaso. Nang masasabi kong sulit ang sakit ng aking ulo sa paghahanap at paghahanda para sa bakasyong ito. Dahil halos buong biyahe nila akong pinupuri hanggang sa kami ay dumating. Astig ka talaga pare. Ang cool ng nakuha mong spot na to. Grabe oh. Ang ganda. Oo nga, Angelo. Talagang hulog ka ng langit. Ay, siyang tunay. Oo nga. Di tulad nung nakaraang outing natin. Lintik na yan. Nangati ako sa hinigaan natin doon. Sirang-sira ang buong taon na pagpapaganda sa may balat ko. Away! Wow! Alip! Hindi ka masyadong nagpaparinig, no? Oo. Tinamaan ka? Baka hindi ka magaling umilag. Sus! Malay ko ba? Malay ko ba naman kasi na budol yung nasalihan nating event. Akala ko maganda yung pagdadalhan sa atin, pati yung mga gamit. At saka... Siya. Baka magkapi kulat pa kayo ha. Buti pa, sulitin natin yung magandang tanawin. Mula dito oh, ang ganda. Nasa ka lamang natigilan sa pag-aasaran ang tuwang-tuwa kong mga kasamahan. Si Jackson. Si Bianca, na kapatid ni Jackson. Si Danilo, nakailan lamang nagladlad ng kapa na hindi namin lubos na halata na kasabay pa namin ito noon na magpatuli at kasabay maligo dati. At ako, si Angelo, na para na nilang bunso. Magkakabarkada po kami noon pa mula sa isang village dito po sa may Antipolo na kahit kami ay nagkalayo-layo dala ng iba't ibang tinahak na landas at trabaho ay hindi pa rin kami nakakalimot magtakda ng oras upang magtagpo-tagpo. Buwan ito ng bakasyon. Eksakto pa, nakaarawan din ito ni Danilo. Bumiyahe kami patungo ng Zambales para maiba naman at dito ganapin ang aming selebrasyon. Una ay nahirapan kaming mag-isip saan ang aming tungo at isang kaibigan ang nagsabi, bakit hindi namin subukan ang mag-Airbnb? At swerte, eto at napadpad nga kami sa napakagandang lugar ng Zambales na talagang maingat kong tiningnan ang lahat ng detalye para sa aking mga kaibigan upang hindi mapahiya sa aking pagpili. Dahil nung nakaraan ay medyo di kami masaya sa nasamahang lakad. Tanging sakit lamang ng ulo at reklamo ang naging komosyon, lalo na kay Danilo. At heto kaming apat na mamangha sa napakagandang tanawin habang nasa may terasa ng dalawang palapag na kabahayan na siyang nakaharap sa may asul na karagatan. Na kahit ako ay talagang natuwa dahil ang nakuha naming bahay ay malapit sa may dagat. May sariling swimming pool, maluwag, maraming kwarto at idagdag pa ang masukal na paligid na may magarang isang treehouse na may duyan sa ilalim ng malaking puno. Napangiti na lamang ako sa katinapik ang aking balikat, saka sinabi sa aking sarili, good job, nakatsamba ako sa aking buong gabing paghahanap nito. Sa aming pananatili ay sinulit talaga namin ang lahat. Lumangoy sa may dagat, kumain ng masasarap, nagkantahan na para nga kaming mga bata. Nang biglang sa gitna ng katanghalian, pumatak ang pinong-pinong pag-ulan hanggang sa bumuhos na ito ng tuluyan. Abot tenga ang aming mga ngiti habang minamasdan ko silang napakasaya at ako naman ay abalang nagluluto sa gilid ng malaking swimming pool. At kumagat na ang dilim. Na dito ay mas nalula kami sa kagandahan ng lugar dahil sa nakakatunaw pusong liwanag ng mga nakasabit na ilaw na ikapanga ng isa naming kaibigan. Ay, syala! Ang lakas makamukhang mayaman, be! Ang ganda! Sana sinama ko yung boylet ko dito
para... Agoy. Sige. Subukan mo. Tapos iiyak-iyak ka na naman dahil magiselos ka dahil kay Bianca ulit mababaliw yung mga lalaking sinasama mo. Yeah. Kalimutan mo na yon. Kalimutan mo na yung hayop na yon. Mabilis ang karma. Ayun. Nakapangasawa siya ng babaeng kala mo kapitan ng talaba. Bagay sila. Mga pangit. Bukang halamang dagat. Uy guys, tara, tikman na natin to oh. Ang bango-bango. Napakasaya ng gabi. Walang tigil na tawanan. Tatalon sa may swimming pool. Saka aahon para lumaklak sa inuman. Saka sasalang sa may kantahan. Nang bahagyang makaramdam ng pagod sa lalamunan dahil sa walang tigil na kantahan, naupo na kaming lahat sa may bilog na mesa at nagkukwentuhan. Ilang paksa pa ang aming napag-usapan. Mga pagbabalik tanaw, asaran tungkol sa mga bawat pagkakataon na masaya, kabiguan at kalokohan. Na habang kami ay nagkukwentuhan, ay may hindi maiwasang mapansin ang isa naming kasama. Na bukod sa napakalamig na klima at mahanging atmosfera na nasa may tabing dagat, ay kapansin-pansin na may naaamoy itong kakaiba. Masangsang, mabaho, tila amoy ng isang tabako. Na napareklamo pa nga ang kasama naming si Bianca. Kuya, yung yosi mo nga. Medyo ilayo mo. Ha? Ang baho-baho eh. Lo, mula kanina mo pa nga ito naaamoy eh. Ngayon ka pa magreklamo? Baka yung naaamoy mo. Yung katabi mo. Ha? May sinasabi ka, Jackson? Babaho? Babaho? Baka mapahiya ka kung ilang pabango ang ginagamit ko sa buong katawan ko. At teka, babaho ba ka mo? Sino ba sa atin dito yung tumain noon sa may school? Ha? Ano? Aray ko! Aray! Traulong to. Aray ko! Tabako lang yung usapan eh. Kung saan mo na dinadala. Ano ba, Jackson? Buisit to. Ouch! Ang lansa-lansa ng fingers mo eh. Amoy isda. Huwag kasi. Una, ay binaliwala lamang namin na baka dinadala lamang ito ng hangin. Pero talagang namumukod tangi ang naaamoy nito na kahit ako na siya ding naninigarilyo ay talagang napahinto upang ang hawak na sigarilyo ko ay maikumpara. Malayo, kakaiba sa amoy ng ordinaryong sigarilyo. Kaya ikako na lamang ay baka sa may paligid ay may nagsisiga ng mga tuyong dahon at dinadala ng hangin sa aming pwesto. Pero biglang napatayo ang kaibigan naming si Danilo. At mabagal na pumapalakpak pa ito. Bravo! Bravo, Angelo! Iba ka talagang bulso. May mga pa-under ka pang ganito ha? Galing! Akla, magkano? Ha? Ang ganda nito oh. Galing na setup. Ha? Ang alin? Ang alin naman ang maganda? Ano, magkano ang hatian natin? Hatian? Saan? Malamang, dito, ayan o, bongga. May pausok pa talaga si Mayor. Ang lakas makasosyaling talaga oh. Bet na bet yung ganito. Lakas. Ang lakas maka-engkantadya. Bravo, Angelo. Bravo! Sapagkat aming nasasaksihan ang kumakapal na hamog na siyang gumagapang sa may kapaligiran. Na napahalukip-kip pa nga si Bianca dahil sa biglang panunuot ng lamig sa kanya. Kasabay pa nito ang tumatapang na amoy ng masangsang na tabako. Makailang ulit namin itong nalalanghap kaya hindi maiwasang magkatinginan. Pero mas natigilan kami dahil sa biglang pananahimik ng maligalig na si Danilo na halos mabali ang pagpilipit sa batok dahil sa kanyang pagkakalingon doon sa may madilim na sulok.
Tinapik pa ito ni Jackson. Inuusisa kung ayos lamang daw ba siya. Hoy! Hoy! Danilo! Ano nangyayari sa'yo? Inaatake ka na naman ba? Ang sakit mo? At para kang... Teka lang, teka. Parang tanga naman to eh. Huwag ka munang maingay. Bako ng kamay nito. Napasok pa sa ilong ko. Matapos mong kamayin yung pusit. Tapos... Yan. Sabi na huwag ka naman ingay. Oo na. Teka lang. Oo na nga. Sapagkat... ika niya ay may narinig siya. May narinig siya kaninang sumitsit at tumatawa. Hindi nyo ba narinig yun? Ha? Ang galing naman. Baka naman. Kami lang din yung... Hindi. Iba. Hindi dito yun. Basta. Baka naman. Nalilito ka lang. Hindi nga. Sure talaga ako. May narinig talaga akong boses. Parang malat. Nang biglang kumisap-kisap ang mga ilaw at tuluyang namatay. Walang tigil nagsigawan ang dalawa na sina Danilo at Bianca na parang duet nila Whitney Houston at Celine Dion sa lakas at taas ng boses. Na siyempre, bilang mga lalaking naninigarilyo, mabilis at sabay pa kami ni Jackson na naglabas ng mga lighter at sinindihan ito. Pero halos huminto ang puso ko dahil ng pagsindi ko ng hawak kong lighter ay sa may likod ng magkayakap na sina Bianca at Danilo ay nakita ko ang isang malaki at itim na anino. Tila nakangiti pa ito. At hinipan ang lighter na aming sinindihan. Na mabuti na lamang mabilis na bumalik ang ilaw na siyang pagsilip naman ng lalaking nasa may edad 40 na siyang bantay ng bahay. Humingi ito ng pasensya dahil sa naganap na brownout. Bihira lamang daw ito pero hindi naman nagtatagal kaya huwag kaming mag-alala. Na dito ay nagpasalamat na din kami sa kanyang pag-aalala kahit papaano. Saka bumalik na ito sa kanyang pwesto. Kuya! Kumain ka na? Here, subukan kita. Masarap ako. Masarap to. Masarap. Tsaka, ako'y... Tigil ka nga dyan, Danilo. Ano ba? Kanina, bumibirit-birit ka ng sigaw dahil sa takot. Tapos ngayon, napakalandi mo. Aabalahin pa yung tao eh. Ano ba? Paki mo. Kakainis naman to eh. Sige po kuya. Maraming salamat po. Huwag niyong intindihin to. Sira ulo to eh. O siya, kanino na ba yung shot? Bilis! Dahil dito, medyo kinabahan ako at napaisip kung saang sulok ng aking bag ko ba nalagay ang baon kong flashlight para kung sakali mamaya ay hindi na maging problema pa kung mawalan muli ng kuryente. Subalit, kapansin-pansin ang pamumutla ng kasama naming si Bianca. Kaya malumanay na tinanong ko siya na dito ay mahahalata sa boses niyang nauutal ang namumuong kaba. Dahil matapos mawalan ng ilaw, ay hindi niya naiwasang mapansin ang isang pares ng mata. Mga nagbabagang mata na wari ng kasilip doon sa may loob ng madilim na treehouse. Napaisip ako. Akala ko, ako lamang ang nakakapansin ng kakaiba.
Kaya hindi ako nagpahalata. Ibinulong ko na lamang na huwag magpapahalatang natatakot. Pinapakalma ko ito para huwag mag-isip ng ikababahala. Nanatawa pa ang aming kaibigang si Danilo dahil ano ba daw ang aming pinagbubulungan. Kaya gumawa na lamang kami ng palusot na kunwari. Sayang at nakahalata siya dahil kunwari ay itutulak sana namin siya sa may malamig na tubig. Tawanan. Na dito ay tinuloy namin ang masayang inuman at ang nakita ay pilit ng binaliwala at iniwasan. Pero sa gilid ng aking mata, akin pa rin itong nakikita. Ang isang pares ng mata na nakakubli sa may makapal na puno ng balete. Nakalaunan ay nawala din ito sa gitna ng kadiliman. Oras ng pahinga. Di na namin inubos pa ang mga dalang alak at kami ay umakyat na. Malaki ang bahay at may sapat na kwarto. Pero mas pinili namin na huwag magkalayo-layo at nagpahinga sa magkatabing kwarto. Magkasama sa isang kwarto ang magkapatid na si Jackson at Bianca habang kami naman ni Danilo ang siyang magkasama. Napakasarap ng klima. Maaliwalas. Malamig. Lalo't nakainom kami ay mapapasarap ang tulog sa buong magdamag. At dahil nga sa nakainom, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Napabangon ako para magbanyo. Ika ko pa nga, mukhang napadami yata ako ng nainom at ang bigat ng pantog ko. Nagmadali na akong lumabas. Pero pagbalik ko sa aming kwarto ay napansin ko nakabukas ang pinto sa may kabilang kwarto. Sandali ko itong sinilip. Pinasadahan ng tingin ang magkapatid na natutulog. Sa kamarahan na isanarado ang kanilang pinto at bumalik na sa aming kwarto. Pero pagpasok ko ay para akong binuhusan ng isang drum ng yelo sapagkat kitang-kita ko doon sa may madilim na sulok ng aming kwarto ay may nakatayo. Isang anino. Isang malaki, payat, may mahabang buhok. Mababakas ang katawan nitong mapalahibo na may nagbabagang mga mata. Nasa akin, ito ay napangiti pa. Para akong kinuryente ng 1,000 voltahe habang kitang-kita ko ang malaking anino na halos umabot pa sa may kisame sa kabila ng pangangalisab ng aking mga balahibo. Pilit kinukumbinsi ang sarili ko na ang aking nakikita ay ang isa lamang naming kasamang lalaki. Pero hindi ito maaari. Dahil ang aking nakikita ay napakalaki talaga. Na halos bahagya pa nga itong nakayuko habang nakatingin sa pagkakatayo ko sa may pinto. Ilang sandali itong nakatayo, tila nakikipagtitigan, at isang nakakapangilabot na boses ang kanyang pinakawalan. Nang biglang isang malamig na kamay ang tumapik sa aking balikat. Ang siyang nagpasabog ng malakas na sigaw sa aking lalamunan. Mabilis akong napabalikwas sa kapinihit ang ilaw. At nakahinga lamang ako ng maluwag nang tumambad sa akin ang kaibigan naming si Jackson na may subong sigarilyo at inaaya akong muling uminom. Sandali ko munang hinabol ang aking paghinga
na kahit siya ay natatawa, bakit daw ako namumutla na ika ko na lamang ay wala. Pumayag ako sa nais niya para masapawan ng alak ang aking nerbiyos. Pero ika ko ay dito na lamang kami sa may loob ng kwarto. Na dito ay hindi ko na natiis at pabulong kong ikinuwento ang kaninang aking nakita. Pati na ang mga naranasan sa may ibaba. Pero nawalan ng saysay ang alak dahil mas nangilabot ako lalo nang sabihin ng kausap ko na siya din mismo ay napansin ang mga hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. Ang tila umiilaw na mata doon sa may puno. Ang dumaang malaking anino sa may likod nila Bianca at Danilo. Na kanina ay binabaliwala lamang niya ito para sa kanyang kapatid na maiwasang kabahan pa ito lalo. Sa gitna ng aming nakakapangilabot na kwentuhan ay di namin maiwasan na magtawanan. Dahil, ika nga ni Jackson, hindi naging boring ang aming bakasyon. Mas exciting, mas kakaiba na may halong kababalaghan at hiwaga. At sa pagputok ng araw, payapa kaming umalis. At tulad ng aming nasaksihang kababalaghan na bihira naming mararanasan ay tulad namin. Tiyak, hindi din namin alam kailan muli kaming magkakasama-sama. Ang munti naming masayang barkada. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe at pag-iiwan ng positibong mensahe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting kwento na kung may pagkakataon na maibigan mo itong ibahagi ay pindutin lamang ang share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal at taos-pusong pagsuporta para sa ating mas mahaba pang kulitan dito po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na matatagpuan sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, maraming salamat at magpapasalamat pa po muli. This is your one and only Kulas, your original dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.